So, ngayong pong buwan na ito, mga kapatid, ang pamagat ng mensahe o tema natin ngayong buwan is United. Yan. Sino po dito ang gusto niyang magtagumpay? Yan, ang mga plano po ninyo sa inyong pamilya, plano ninyo sa inyong organisasyon, ang inyong negosyo na itinayo ng inyong mga magkakaibigan, ang ministry o gawain ng Panginoon. Gusto niyo po ba itong maging matagumpay? Alam niyo po mga kapatid, para yan ay maging matagumpay, let's be united. So, yan ang pag-uusapan natin sa buwan po, July. Alam niyo po mga kapatid, ang isa po sa problema ng ating bansa o ng ating syudad o ng ating barangay, kaya hindi umusad at gumanda ang pamayanan, it is because of lack of unity. May kasabihan tayo na united we stand, but divided we fall. Sabi naman talaga ni Jesus yun, ibabagsak ang kaharian na naglalaban-laban na taga-away-away. Ibig nga si Satan Satan also believe in the power of unity. Ang unity, pwede natin magamit sa kasamaan, pwede rin natin magamit sa kabutihan. Yung kung iba ay nagkakaisa sila para pabagsakin ang gobyerno. Ang iba naman, nagkakaisa sila para manira ng kanilang kapwa o siraan ng isang personalidad. Nagkakaisa sila. At dahil sa pagkakaisa nila, nagtatagumpay sila at pinababagsak nila yung taong napagkaisahan nilang gusto nilang bumagsak. Sa kabilang banda, ang unity din ay pwede din siyang magamit sa mabuting bagay, sa mabuting paraan. Ang Korea daw po dati, mas mayaman pa ang Pilipinas sa Korea during Marcos time. At pag bumibisita dito yung mga leader dyan sa Korea, at namamasyal sila sa Makati, umiiyak daw po yung mga Korean leader at saka yung mga Korean na mga Kristiyano bumibisita. Ang prayer nila, Lord, sana magkaroon din kami ng ganito sa Korea. Dahil sila po during World War II, bagsak ang kanilang economy, bagsak ang kanilang bansa. Dahil po ang daming mga nasira ng gera. Hirap ang bansa po nila. Sabi po nila, mas angat daw po ang Pilipinas kaysa Korea noong time na yun. Nagpapadala pa ang Pilipinas ng mga tutulong para tulungan sila. Nag-testify po yung isang Korean pastor na nag-guest naman dyan sa Astrodome noong araw. Sabi niya, kaya bumangon at tumunlad ang kanilang bansa ay nagkaisa yung mga tao. Para lang kanilang bansa, ang kanilang lungsod ay umangat na itayo ang kanilang mga syudad, magtayo ng mga building, na wala kasing pera na ibabayad sa kanila ang gobyerno. Pero nagkaisa po sila na itayo nila ang kanilang city, magtayo sila ng mga lungsod, ng mga school, na wala silang sahod. Pero papakainin ang kanilang pamilya, hindi magugutom. Basta lang at sama-sama sila na maitayo, tulong-tulong na maitayo. At dahil daw po sa kanilang pagkakaisa, ngayon ay naging maunlad yung kanilang bansa na nalampasan pa ang ating bansa. Diba? Nagkaroon din sila ng mga superpower din sila, may ano rin sila. Sa ating Pilipinas, dati malakas na bansa, naging weak tayong bansa. Anong naging problema sa atin? Nawalan tayo ng pagkakaisa. So, pag mayroong namumuno na hindi natin gusto, sinisiraan na natin. Huwag na tayong dumagdag sa church. Huwag na tayong dumagdag doon sa wala nang pagkakaisa. Tapos dadagdag pa tayo sa makikisali pa tayo doon sa mga gusto ding magpabagsak din ng pamahalaan o ng mga mumuno. Hindi yun ang tinuturo ng Bible sa church. Sa church, dapat po ay magkaisa daw tayong ipanalangin ang mga namumuno. Maging wicked man yung namumuno o sabihin natin may kakulangan. Pero to fall down, the leader of the land is not our business. Our business is to be united, to pray sa ating mga kapulisan, sa ating mga leader of the land. Yun po ang tinuturo ng Bible para daw tayo makapamuhay ng maayos. Because we are not wrestle against flesh and blood.
So, ibig sabihin, kaya ganito ang nangyari sa ating bansa. It is because there is a strong man, strong spirit of disunity who controls this land. Spirit ho yan eh. Yung angel of disunity, yung mga fallen angel yan, na distraction. Galing mo yan sa langit, yung mga yan eh, binagsak nga po dito sa lupa kasama ni Lucifer. Kasi sila ho ay nag-aakla sa langit. Yung gobyerno ng Diyos, ang naglikha ng government ay si God. Kaya lang si ayaw makiisa. Gusto rin magtayo din siya ng sarili niya, gobyerno si Lucifer. Kinalaban niya ang hukbo ng langit. Hindi naman siya nagtagumpay. Kita niyo po, pag ang pagkakaisa hindi para sa Diyos, may katapusan yun. May pagbagsak na mangyayari. Hintayin mo lamang. So, binagsak sila. Kaya kita niyo, ang trabaho niya, ganun din. Maglagay ng mga disunity, pag-aaway-away, sa family, sa ministry, sa mga kumpanya, sa mga negosyo. Yun eh, to steal, to kill, and to destroy. So, ang pamilya ay nagkakawasak-wasak kapag walang unity sa pamilya. Now, kapag sinabi po natin unity, just because we have a uniform color na sa anniversary lahat tayo nakapula. O kaya, sige, sa anniversary lahat tayo ay green tayo lahat para swerte. Kaya, gano'n. Pwede tayo magsuot lahat yung magpatatak tayo ng prosperity. Pero tayo, iba-iba ang ating takbo ng ating isip. Hindi pa rin po unity nating masasabi. There is a big difference between unity and uniformity. Kaisa lang tayo sa kulay. Pag sinabi po nating unity, mga kapatid, ito po ay tayo ay iisa sa ating purpose, in purpose, in action, in love. So dapat po tayo ay magkaisa sa pag-ibig, magkaisa sa panampalataya, magkaisa tayo sa ating mga ginagawa. Kasi walang pag-angat, walang progress, walang fruitfulness, walang success na magaganap sa church, man yan, sa business ninyo, sa bahay ninyo, sa pamilya nyo, o sa kumpanya na yung itinayo. Kung away-away at kanya-kanya ang mga tao. Yun ang dapat po natin maintindihan. Kasi si Lord, si God ay willing na mag-pour out ng blessing sa atin eh. Kaya lamang, pag tayo ay divided, pansinin nyo, no? Wala tayong kaisahan. Para po bagang yung blessing ay hindi natin nasasalo. Nahuhulog sa busnong butas. Natatapon. Binubuo sila ng blessing pero natatapon din. Because of disunity, maraming mga blessing ang namimiss natin. Diba? Dahil sa pag-aaway-away. Yung isa, gusto siya lang ang makatanggap. Yung iba naman, gusto huwag bigyan yung iba. Ganun, iba-iba. Pwede ho tayong magkaiba-iba sa mga favorite color, favorite food, favorite music na ating gustong patugtugin lagi. Pero when it comes to faith in God, when it comes to our purpose and vision for His ministry, dapat magkaisa tayo. Gusto natin maging successful. Kailangan yan ang mabuo sa atin sa Pangasinan. Do you want to conquer your province? Mahal niyo po ba ang inyong probinsya? So magkaisa tayo na itong probinsya ito ay madala natin kayo. Ibig sabihin, magkaroon tayo ng iisang layunin, iisang damdamin, iisang pananampalataya, iisang kilos, at iisang salita. The JA1 Pangasinan will what? Grow bigger and stronger. Ba't tayo nagdideclare na gano'n? Kita nyo, mamaya malalaman po ninyo why we need to have a one word. Sa inyong pamilya dapat may one word kayo eh. Diba? May one word kayo. Na yung one word na yun, one language na yun, can create an impact. Alam nyo po, ang panalo ng kaaway sa church ay yung ma-divide. Kasi pag divide tayo kanya-kanya, ang mangyayari po, humihina ang ating power. Humihina. Pagka divided tayo. Pansinin nyo, sino dito yung nagwawalis pag umaga?
Yan, lalo yung pag kayo may mga puno kayo ng mangga, daming kalat. Pag nagwawalis kayo, paano nyo winawalis yung dumi? Di ba kumukuha kayo ng ting-ting, isang ting-ting, tapos ganun ba yun? Hindi ho ninyo mapapaalis ang lahat ng dumi kung isang ting-ting lang yung ginagano. Para lang kayo naglalaro. Pero pag samasamahin ninyo yung 100 ting-ting, walis ting-ting, at inyong ipag-atag din ibuklod yung silalagsag na parang parang ng kawayan, balat ng kawayan. At pag yun, pansinin ninyo, pag yung sama-sama, walang kalat na hindi maaalis pagka nagsama-sama ang walis. Igayahin natin yung walis. Gusto ba natin kumayos ang ating tahanan? Sama-sama tayo, ipag-pray natin. Gusto nyo madala sa Panginoon ng inyong tatay na hindi pa nakakaya sa Panginoon, sama-sama ninyo siya. Ipag-pray. Gusto mo bang yung anak nyo makapag-aral o tulong-tulong tayo para meron at least merong isang makatapos sa ating pamilya. Hindi na nga tayo lahat nakatapos hindi tayo magtulong-tulong at least kahit yung isa man lang ay may makatapos. Hindi ako nakatapos, dapat siya din hindi din nakatapos. Ay, tapos ka. Tatanungin ko kayo, tayo ba ay nagkakaisa? Amen. O nagkakaisahan? Baka naman tayo ay nagkakaisahan. Pang-ulam na lang nagkakaisahan pa. O yun namang iba, hindi nakikipagkaisa ng iisa. Ang iba, mahilig siyang mag-isa. Tayo ay mag-eating fellowship, kanya-kanya tayong dala, tapos dadating siya late, walang dala. Makikikain lang pala, hindi ka na nagkaisa. So ano pong ibig sabihin? Kapag ka po tayo ay nagkaisa, yung mga imposibleng bagay ay magiging posible. Naniniwala po kayo? So, ngayong yung first part ng series na akin pong i-share sa inyo ay pinamagatan po natin complete unity. Help ay complete unity. Pag sinabing complete unity o buo, siyempre hindi kulang-kulang, hindi kalahati. Siyempre kung nagkakaisa tayo dito at 20% lang yung nagkakaisa na mag-aakay, hindi pa rin talaga strong. Kailangan natin complete. Sige, at least 90% yung nagkakaisa. Hindi pa rin masasabing kompleto yun. Dapat 100% meron tayong iisang layunin, iisang pananampalataya, at lahat tayo ay naniniwala kay Jesus. Kayo po ba lahat ng dito ay naniniwala kay Jesus? Hindi, Pastor, ako, Mama Mary ako, Mama Mary. Hindi ka na nakakaisa. Hindi, ang Savior ko, si Mama Mary. Kami, ang Savior namin, si Jesus. Sasabihin, bakit? Si Mama Mary ba, may pinako ba sa cross? Sasabihin naman, bakit kung hindi ba si Mama Mary nag-contest, may isilong ba si Jesus? Talo-talo na, labo-labo na, divided na. Dapat ganito, magkaisa tayo na iisa lang yung Savior. Nagkakaisa tayo dito na hindi si Jesus basta lamang lumitaw sa mundo. Siya'y dumaan sa sinapupunan ng isang birhen. Ba't siya dumaan sa sinapupunan ng isang birhen? Para makakuha siya ng dugo at laman. Dahil yung dugo at laman na yun yung gagamitin pang tubos at pangbayad sa ating mga kasalanan. Yung kanyang katawan na yun, na dumaan kay Mama Mary, kaya nagkaroon siya ng laman at dugo, ay sabi, by His wound we are healed. Pero ang ating Savior ay, sino? Si Jesus. Si Virgin Mary ay siya ay vessel. Vessel siya, lalagyan. Kung kayo ay bibili ng gamot sa Mercury Drug, sabi, bumili ka ng isang boteng gamot, ay inumin mo para sa iyong ubo, sabi ng doktor, para gagaling ka. Yan ang ginawa, pag uwi mo, ang ginawa mo, tinapon mo yung laman, tapos nilaklak mo yung bote. Ganun ba yun? Alin ang important? Pareho bang mahalaga yung bote at saka yung laman? Naniniwala kayo parehas silang mahalaga, importante. Pero alin yung pinaka-importante? Yung laman. Diba? Kasi kahit wala yung bote, yung laman gagaling ka Inumin mo lang yung laman ng bote. Pero kung bote lang, hindi nakakagaling ang bote. Ang nakakagaling yung laman. So, ganun din po si Jesus. Diba?
Si Mary, siya ay vessel. Si Jesus, siya po ay Savior. O, nagkakaisa na ba tayo doon? O, hindi tayo against kay Mary, Mama Mary. Idol nga ho namin yan eh. Magjowa pa kami eh, di ba? Kasi magjowa si Joseph at si Mama Mary. Ay sabi sa Bible, oh, pag sila'y nagde-date, eh, bawal nila ay donut. Donut kiss, donut touch. Walang nangyari sa kanilang anuman. Eh ngayon, hindi na uso yung mga virgin pag kinakasal. Eh, hindi yung coconut oil na lang po ang virgin ngayon. Ito sabi nila, ha? Oh, pero, kung talagang idol mo si Mama Mary, hindi ako Mama Mary ako. I love Mama Mary. Eh, kung love mo talaga si Mama Mary, dapat hindi ka magkukumit ng premarital sex. Nakuha mo ba ninyo? Kasi, Mary follower ka eh. Pero kung ikaw, di ba? Ay, kung sino-sino ginujowa mo, eh, hindi ka talaga tunay na follower ni Mary. Nakuha niyo ba ang ibig sabihin? So, idol natin si Mary, pagdating sa pakikipagrelasyon, di ba? Pero hindi siya ang ating Savior. Idol natin siya kasi namuhay siyang may kabanalan. Nagawa niya yun. Grabe, ano? Ngayon, ang hirap yata gawin yun. Ang hirap ba makatiis ngayon? Text lang. Kinabukasan eh. May nangyari na eh. Diba? Ito. Ha? Walang nangyayari. Kaya sabi, pinagpala ka sa lahat ng babaeng lahat. Kaya bless po siya. Now, bakit sinasabi yun? Para hindi tayo iba-iba ang pananampalataya. Baka iba, ako yung follower ni Mary, hindi kay Jesus ako. Hindi tayo magkaaway dito. Tinatama ko dapat. Ito, magkaisa tayo ng pananampalataya. Si Jesus ang ating Savior. Si Mary ang ating vessel. Si Jesus ang Savior. Nakuha po ba ninyo? Ibig sabihin, magkaisa tayo sa pananampalataya. I love Mary. Hanga talaga ako kay Mary. Kaya sabi ko siya, hanga ako tayo sa kanya. Dahil ang hirap kayang, at saka din kay Joseph din. Diba? Hanga din tayo sa kanya. Biro nyo yun, no? Nakakatiis lang. So ano pong ibig kong sabihin? Magkaisa tayo sa panampalataya, magkaisa tayo sa heart, magkaisa tayo sa layunin. Ano bang, saan pa tayo dapat magkaisa? Una, sa church natin. Dapat magkaisa tayo sa Great Commission. Ano ba yung Great Commission? Sige nga, sabihin nga natin kung nagkakaisa tayo. Anong pagkaalam nyo sa Great Commission? In 2 words. O, sasabihin ko na ngayon, make disciple. Make disciples. Dapat magkaisa po tayo doon. Yun dapat ang ating maging lingwahe. Make disciple. Sabihin nga natin ito ng 10 beses para alam po ninyo ang gagawin natin na magkakaisa tayo dito sa ating church, sa buong buhay natin. Sabihin natin, 1, 2, 3, go! Make disciples. Make disciples. Make disciples. Make disciple. 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 Ano ba, pastor, yung disciple? Disciple o disciples? Disciple. Alam na naman yun eh. Pag sinabing disciples, it means a believer who follow Christ continually. Ngayon, pag sinabing make disciple, disciple ka ba ni Jesus? Are you a disciple of Jesus? Pag sinabing disipulo, follower. Hindi ko kayo disipulo. Disipulo kayo ni Lord. Ngayon, pag sinabing make disciple, it means, dahil follower ako ni Lord, pag ako'y nagme-make disciple, I am duplicating myself to you. Kaya, sige, dinidisciple kita. It means I am duplicating myself to you. So, I'm a follower of Christ, I am a believer of Christ. That's why I want you to become His follower also. Halimbawa, katulad ni Pastor Bing. Dati ang kanyang buhay, palay sa Panginoon. Kung saan direksyon niya nakilala si Lord. Nakakilala siya kay Lord. Nailove siya kay Lord. Ngayon, yung mga kakilala niya, kaibigan niya, gusto din niyang mailove din kay Lord, ilapit din kay Lord at magmahal din kay Lord. Yes, tayo naman dito yung mga hindi perfecto ang mga buhay. Marami tayong mga hindi magagandang pinanggaling background. Pero lahat tayo, yung pag-asa lang natin yung lumapit tayo kay Lord. Siya ang mag-aayos ng
ating mga buhay, ang ating future, naging pangit man ang mga nakaraan natin, pero huwag naman natin papangitin yung ating future. Di bali ng pangit yung ating nakaraan, pero yung ating future, huwag na natin papangitin. Sino din ang gusto maging maganda yung future niya? Oo. Ano gagawin mo? Eh di lumapit tayo kay Lord. Yun ang ibig kong sabihin. So kung ikaw ay alagad ng Panginoon, dapat ay manganak ka din ng alagad din ng Panginoon din. Okay po ba ninyo? Pag sabing make disciple, it means you are duplicating yourself to other people. Followers ka ni Jesus, pagiging followers din ni Jesus yung mga kaibigan mo. Ang tawag doon, make disciple. You are duplicating. Yan kasi ang command ni Lord. I-clarify ko muna sa inyo para at least maintindihan nyo saan ba dapat nagkakaisa ang church. Kasi ang church ay hati-hati. Kaya walang progress. Kaya nagiging weak, nagiging talunan ang simbahan at walang nag-grow na nangyayari. Ang DENR, ano po ang kanilang trabaho? Environment. Yung kalikasan. Alam niyo nila, may kinalaman sa kalikasan, yan. DENR. Bureau of Fire and Protection. Lahat ng mga may kinalaman sa sunog, fire na eh. Di ba? Yung mga P-box. Sila ho ang mga nagtatala ng kung ilang aftershock at mga bulikang sumasabog. Yung mga, yan ang mga porte nila, di ba? Ang mga, yung mga DSWD. Ayuda agad. Yan ang nila yun. Ang mga yun, di ba? Alam natin, alam mo, DPWH. Gumawa sila ng mga daan, tulay, at saka yung mga magagandang tulay sisirain, tapos gagawin uli. Yun sila eh, yun ang nila, yun ang trabaho nila yun. Yung Metro 8 o kaya Barangay 8. Diba? Yung paglilinis ng mga community. Alam mo, Pastor, ang proyekto namin sa church, tuwing Sabado, sama-sama church namin, magtatanim kami, pupunta sa bundok at magtatanim kami ng 1,000,000 puno. There is nothing wrong with that. Magkaisa kayong magtanim. Kailangan naman natin magtanim. But I think, pagtatanim is not our major role, major task. Hindi inagawan mo na ang trabaho ng mga DNR, sila ang promotor noon. Diba? Hayaan mo sila mag-concentrate na doon. Kaya nga meron ng DNR, sila na lang. Tumulong na lang tayo siguro kung gusto nating magkaawang ko, tumulong na lang. Pero kung tayo buong puwersa ng church, resources natin, kaunting perang nalikom natin, ibibili pa natin ang mga mahugan eh, tapos kakainin din lang naman ng kambing. Sayang naman yung binigay ng mga tao. Doon lang napunta. Nasayang. Ako ba ninyo? Alam mo, Pastor, ako rito namin sa church. Yung mga sirang, babakbakin namin, tapos papalagyan na. Maganda naman yun kung wala na tayong mapaglagyan ng pera, di gawin na ho ninyo yun. That is not our major task. Ano po sa palagay ninyo? Ang ating pong task. To make disciple. To share the good news of salvation. Yung mga tao na sira ang buhay, magulo ang buhay, na paling aboy, akay, at ilapit sa Panginoon. Dahil hindi ko kayang gawin ng LGU yun. Diba? Yung baguhin ng mga adik. Diba? Yung mga taong nag-aaway, pagkasunduin, hindi nga nila magawa yun. Kaya natawag pa sila ng mga spiritual counselor para mag-counsel doon. Pinapatawag pa yung mga pastor sa barangay para pagbatiin yung mga nag-aaway-aaway ng mag-asawa. Kasi ang atin pong role talaga sa church, may 40 tayo eh. Ano yun? Yung mga tao, akahin natin sa Diyos at ilapit sa Diyos para mabago ang kanilang mga buhay. So ngayon, malinaw na po sa atin, ano ba talaga ang ating trabaho bilang church? Ngayon, masama ba po, halimbawa, kung meron kayong kabarangay o ano na, sinasama kayo at may free time din kayo, basta hindi nakakasira sa oras ninyo, yung panahon. Pero huwag ninyong 24 hours a day doon niyo igugulang yun, kasi hindi naman yun yung, kaya nga si Jesus, di ba, gusto siyang gawing hari, gusto siyang gawing politician ng mga nunod.
Pero siya tumago. Kasi hindi yun yung purpose ng aking pagparito. Kaya ako naririto para iligtas kayo. Mamatay ako sa krus, tubusin kayo sa kasalanan. Yun yun. Ngayon, ang ating pong mission, mga kapatid, is just a continuation of Jesus' mission. Bakit? Kasi po, walang ibang gagawa noon na ginagawang nagme-make disciple. Di ba? Try to imagine that yung mga batang tinuturuan ni Pastor Lloyda, kung yun, ang nakapaghawak dun ay mga sindikato, nako, isang araw, mamamalimos na yan sa kalsada at magbibigay ng mga sobre. Ngayon, matindi na yung mamalimos. Sabi na, kung wala po kayo bibigyan ng pera, meron po Gcash. Ano na rin sila? Yes, ikaw po yan. Ikaw pa. Magaling pa rin naka-Gcash. Kuya Apple nga, wala nga Gcash. Upgraded na, daig pa kami. Try to imagine that, kung hindi nila naalagaan yun, tuturuan na ilalapit kay Jesus at iba yung magdi-disciple sa kanila, alam niyo ang mga bata, yung mga nagre-rebelde, bata pa lang po yan, dyan sa may ewan ko, totoo itong sinasabi ko, medyo, diba? Bata pa lang, tinuturuan na, magkasa ng baril, kaya, pero kung bata, ang ginagawa mga sniper, mga bata, magagaling, kasi po, tinudoktrinahan na ng kanilang mga ideolohiya na maling ideology. Bata pa lang, minumod na sa paglaki ay nagiging, kaaway ng militar, kaaway. Kasi bata pa dinoktrinahan na. Try to imagine that. Kanino ginawa yung pagdidisipulo? Kanino ibinigay? Sa atin as a church. Teach them to obey what I have commanded you to do. Mag-focus tayo dun sa ipinapagawa. Let's be united on what God is commanded us to do. If you are a businessman, mag-disciple ka ng isang taong willing ding matuto sa business. Ganun ako matak. Di ba ako kompetensya? Ayoko ganyang disipulo magnegosyo. Baka mamaya, customer ko, lumipat pa sa kanya. Parang yung pag-negosyo, di-disciple ng isang negosyante, parang ng isang pastor na pag-disciple na maging pastor. At ako hindi natakot na ibigay lahat ng mga church kong binuksan. Ako nagpapasok sa Asinga, binigay ko lang. Nagtagin ako ng pastor, binigay ko sa kanya. Bukas ako sa linggo Pinahawa ko na siya iba. Nagbukas sa kalasya, pinakahawa ko yun. Ba't ako pa rin ang hinahanap? Tulong ko pa rin ang hinahanap. Ibig sabihin, the more na ikaw ay nagdi-disciple, the more na ang mga tao ay hinahanap ka at kinakailangan. Because people want to know what to do next. So, ngayon, ano pong ibig sabihin? Huwag tayong matakot na si Jesus nga po. Di ba, sabi ni Jesus ito, magagawa ninyo ang mga ginawa ko at higit pa dito sapagkat ako'y pupunta na sa akin. So, huwag tayong matakot na mag-train na isang araw, they will become 10 times better than us. Mas totoo lang, mas gusto ko po yung aking mga disciple, mga susunod mga pastor, the next generation will become 10 times better than me. Try to imagine that yung magagawa nating invasion sa city, sa taon na ito. If the next generation na madidisciple natin will become 10 times better than us. Yung negosyante na na-train mo, na-develop mo, naging 10 times better than you. Tapos nakakilala pa siya sa Panginoon. Tapos ang nangyari, nag-retire ka na sa negosyo dahil stable ka na. Nagpastor ka. Sa palagi mo sinong number 1 na magsusupport sa iyong mission. Yung disciple mo. Kung inawin mo, hindi ka pwede mga tapat. Hindi ko sabihin sa iyo lahat ng aking mga sikreto. Parang karatista lang yan Kung 10 ang aking alam, hindi ko tuturo yung 8. 2 lang para sa iyo, para mo sa muli. Jesus, tinuro niya lahat. Ang kanyang layunin, greater things, more than this, you will do. Higitan, mahigitan pa. Mahigitan. Kaya sa ating bansa, kaya pabagsak ang ating bansa
Low class ang quality, hindi pataas ang quality. Bababa kasi ayaw nating sabihin, ayaw nating maging may mas magaling sa atin. Pero si Jesus, gusto niya mas magaling sa kanya yung kanyang mga tinuturuan. Hindi siya insecure. You must be proud. Bakit ko ito sinasabi? Kasi that is my spirit. That is my heart. Dapat ganun din po ang heartbeat niya. Hindi kayo may insecure kayo. May mas magaling. Mas magaling mag-preach sa inyo. Mas magaling mag-English sa inyo. Hindi nyo po kawalan yun. Katakumpayan nating lahat. Try to imagine that, ikaw ay tatay. May anak ang hindi ka nakapagtapos. Tapos, yung anak mo talagang nagsikap, gustong matutong mag-aral. Hindi anak, hindi ka dapat makatapos. Ako kasi hindi ako nakatapos. Kaya dapat hindi ka rin aangat. Ganun ka ba? Hindi. Kung tatay ka, proud ka. Hindi ka kasi magaling. Yung sumunod na henerasyon anak mo, naging mas magaling. Happy po ba kayo? Ganun tayo dapat. Maging happy tayo. Yung mga dinidisciple natin, tinuturuan natin ay maging mas magaling. Bakit? Kasi tayo ay ginamit ng Lord na nakapag-contribute sa buhay niya. Dun, maging isa ang ating puso sa ganung mga bagay. Now, unity is the state of being one heart, one mind, purpose, and action. So, ganun ang nasa heart namin. Ang nasa heart namin, makatulong sa mga tao. Matulungin yung mga pastor na ginagamit. Actually, gusto ko ang yumaman eh. Actually, pag ako yumaman, siguro, Lord, sa dali namin, bukas ng gawain. Ikaw, ang calling mo, magpapastor. Sige. Sagot ko. Kaya na, papunta pa lang tayo dun. Sabihin mo sa iyong katabi, dadating tayo dyan. Mangyayari sa atin yan. Nangyari sa iba, hindi mangyayari yan. Basta may pagkakaisa tayong isang araw, pinag-uusapan lang natin. Makikita nyo. May gagawin si Lord. Magkaroon tayo ng one heart. Diba? Lord, ako'y uuna. Ako'y yayaman. Hindi para ipagyabang na ako'y nakakabili ng Lamborghini. Para ako'y maging kasangkap. Alam nyo, kita nyo, bakit mayroong mga terrorism na gumagawa ng mga bomba? Nagkaisa ho ang mga mayayaman na pagsamasamahin ng kanilang pera para makapaggawa sila ng mga pampasabog. Doon nila binibigay yung mga bansa na hirap, gumagawa sila ng pampasabog. Yung pera niya ginagamit na sa pangwasak ng buhay ng tao. Alam niyo po ba, pinibigay ng Diyos ang kayamanan para i-enjoy natin ang buhay, to make our lives easier. Tapos gagamitin lang sa ganung bagay. So alam niyo po ba kaya tayo pinapasagana ng Lord para ito'y makapag-build ng buhay ng tao, to bring hope to the life of other people. Hindi lang para ikaw ay mapili mo lang yung gusto mo. Kaya the more na ito'y ginagamit mo for the kingdom, the more na ini-increase ng Diyos ang ibinibigay niya sa iyo. Huwag po ba ninyo? Kaya huwag tayong pumayag kung yun yung iba eh. Nagdodonate para lamang gumawa ng bomba. Nagdodonate talaga yung gumawa ng mga pampasabog. Eh, pangwasak yun, demonyo. Plano ng demonyo yun na pang steal, to kill, and destroy. Eh, ikaw, are you willing to support to expand God's kingdom? O tayo ay magpapatayo ng lalabas na ho ang ating permit, ay papatayo. Ay, di bahala, nakalaki yun dyan. So, hindi ka naging bahagi para tayo magkaisa. Ito ay gagawin natin dahil pag nagkaisa tayo ay believe na kikilos si Lord. Now, basahin po natin yung sinabi ng Bible. So, we will talk about have a complete unity. Sinabi ko lang po para bigyan kayo ng idea o isipan o isang layunin tayo na ito yung dito tayo dapat pumunta sa pag-isa para hindi tayo hati-hati. Okay? Basahin po natin ang John 17 verse 20 hanggang 23. 1, 2, 3, go. Hindi lamang sila ang itinadalangin ko, kundi pati ang mga mananalig sa akin dahil sa kanilang pahayag. So, Jesus is praying sa kanyang mga disciples. Ibig sabihin, pinipipray pala ni Jesus yung mga nakakilala na sa kanya, yung mga tumanggap na kay Jesus. Kaya, ikaw na nag-akay, dapat maging kagaya ka ni Jesus. Ipinagpipray mo dapat lagi yung iyong mga inakay kay Lord. Diba? Yung si Jesus, ipinagpipray niya, sabi,
Hindi daw lamang yung mga alagad niya pinagpe-pray niya. Pinagpe-pray din niya yung mga magiging alagad din niya na paparating pa lang. Kita niyo po si Jesus. Ano ang prayer niya? Na dahil daw sa mga pahayag ay maniniwala yung mga hindi pa naniniwala. Yun ang prayer ni Jesus. So, bakit pag nag-share ka ng Word of God, may naniniwala? Kasi prayer ni Jesus eh. Di ba? Ang prayer ni Jesus, pag nagpahayag ka ng patungkol sa kanya, maniwala yung mga makakarinig. Prayer pala ni Jesus yon. So sabi ni Jesus, hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi pati ang mga nananalig sa akin. Dahil sa kanilang pahayag. Verse 21, maging isa nawa silang lahat. Sabihin natin, lahat. Maging isa nawa silang lahat, Ama, kung paanong ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo, gayon din naman maging isa sila upang maniwala ang sanlibutan na ikaw ang nagsugo sa akin. Okay, verse 22. Ang karangalang ibinigay mo sa akin ay ibinibigay ko sa kanila. Si Jesus ay hindi pala madamo. Hindi siya credit grabber pa. Kaya sa isang kumpanya nagkakalabo-labo. May mga tao may sakim sa title, sa position, sa commission, sa... Ibang gusto siya lang sisikat. Kaya nagkakaroon ng away-away, kagulo. Better to share what you have. The more na ikaw ay nag-share, kung anong meron ka, the more na maraming bumabalik sa iyo. Okay? So, ang karangalan ibinigay mo sa akin ay ibinigay ko sa kanila. So, ang karangalan ng isa, karangalan nating lahat. Ang kahihiyan ng isa, damay na rin tayo lahat. Kaya kung meron mga hidwa, tayo na lang yung may magkaisa tayong tumulong para maayos, ma-resolve, hindi tayo ng biroong pang nagkakalat ng mga kasiraan. So pag may mga hindi magandang kasiraan, takpan na lang natin at ayusin natin. Nakakahiya di ba? Nakakahiya ko yun. Ang pakalatin na lang natin yung kagandahan na ginawa ng Diyos. Totoo namang may mga kamalian. We cannot deny that. Pero hindi maganda na ang ikalat natin ang kasiraan. Mas magandang ikalat na lang natin yung mga magaganda. Di ba? Ayusin natin yung pangit. Sama-sama tayong ayusin yung problema hindi maayos. At ang ating paanuhin ay yung mga magagandang bagay. Yung ating ipaviral. Ang karangalan binigay mo sa akin ay ibinibigay ko sa kanila upang sila'y ganap na maging isa. Ito imagine that, gaya nating isa. Verse 23. Ako'y nasa kanila at ikaw ay nasa akin upang lubusan silang maging isa. So, para maging isa, kinakailangan nasa atin si Lord. Napapansin niyo po ba? Sabi doon, ako ay nasa kanila at ikaw ay nasa akin upang lubusan silang. Ibig sabihin, pag wala ang Lord, walang pagkakaisa. It is impossible na magkaroon tayo ng pagkakaisa kung hindi dahil kay Lord. Kung hindi dahil kay Lord, away-away na tayo, labo-labo na tayo. Yung iba gusto pang ulap, yung iba gusto kurtina pula, yung iba porkada. Gray, hindi, ayaw ko yan, pangit yung gray. Black, hindi, ayaw ko yan. Parang malungkot. Hindi tayo magkaisa Pero dahil sa Panginoon, minor things lang naman yun. Kung dahil lamang naman ng kurtina, mag-aaway-aaway tayo, tapos maghihiwalay tayo dahil sa kurtina. Kurtina lang. Alam niyo po, alam mo ang pinag-awayan ng Israel? Pinag-awayan ng Israel at yung isang bansa? Balbas. Dahil lang sa balbas, nagkero sila. Ganon. Basahin niyo sa libro ng Historia ng Israel. Kasi yung tauhan ni David na sinugo ang ginawa inahitan. Inahitan ng balbas yung mga sundalo ni David.
nag-apla si David, nagalit si David. Ginera yung bansang umahit ng balbas yung kanyang mga tauhan. Ito, imagine, nagbiro nyo, nagpatayan silang lahat ng labo-labo, ubusan. Balbas lang pinagawa. Parang nonsense. Nonsense. Ang dami mga nonsense na away ng mag-asawa, pamilya, na hindi naman. Yung iba, pinag-away, pagpisilaan ng toothpaste. Yung asawang lalaki, pinipasa, basta lang pisil doon sa gitna. Yung gitna ay payat na din. Magagalit yung si pisil. Hindi niya na pagpisil, dito sa buntot. Yan, nag-aaway. Iba naman si tupi ng punda ng unan. Hindi pa pagayan, pagayon. Kung ganon din lang, mag-aaway tayo, maghihiwalay tayo dahil lang sa tupi ng punda at saka parang nonsense yung ano. Yeah, magkaisa na lang tayo, sige, magkasundo tayo sa gayong mga bagay. Doon tayo sa mga, ano. Sabi po doon ako'y nasa kanila, ikaw ay nasa akin, upang lubusan silang maging isa. At sa gayon, makikilala ng sanlibutan na sinugo mo ako at sila'y iniibig mo katulad ng pag-ibig mo sa akin. Ang ganda sa English. Yung verse 23. Basahin ninyo po. Sabay-sabay. 1, 2, 3, go. I am in them and you are in me. May they be brought to complete unity. Sabihin natin, complete unity. Hindi half unity, hindi 1/4 unity, 3/4, or 1/8, sabi natin, complete. Gusto ng Diyos, buo tayo ang pagkakaisa, hindi kulang. Yun ang prayer ni Jesus, that they may be brought to complete unity, to let the world know that you sent me and have loved them even as you have loved me. So, let's talk about having a complete unity. Why unity is important. Bakit kailangan? Bakit? Mahalaga ba sa tingin niyo, ano? Sa tingin niyo lang. Mahalaga ba ang unity o hindi? Major ba yun o minor things? Major. Sa tingin niyo, ang pagkakaisa ba sa pamilya niyo, ang pagkakaisa ba ay major things or that's major things? Na dapat ay binibigyan natin ng pansin, na dapat ay meron nito. Kung wala nito, it is impossible to have a great success, to become victorious in this life. Kasi hindi mo kayang maging matagumpay na sa pamilya ninyo na watak kayo. Actually nga, ang panalo ng kaaway sa atin, sabi na, pray na tayo, kakampi na natin si Jesus, di ba? Kung ano daw ang ating hilingin na ibibigay ni Jesus. Sabi, pag nag-pray ka ng angel, mapapadala ang Diyos ng anghel para ingatan ka. Di ba? Nagdadasal tayo, nagpe-pray tayo, nagpe-praise the Lord pa. Bakit natatalo pa ng kaaway ang church? Pang napapawasak, nabibigo. Kasi madaling talunin ng kaaway ang church na wala unity. This unity open doors for the enemy to destroy us. Nagiging pintuan siya. Yan. Para tayo ay kanyang matalo. So, why unity is important? Pag-usapan natin yan. Una, because unity is a reflection of God's image. Ang pagkakaisa pala ay reflection at nagpapakilala na ang Diyos ay kasama natin at sumasa atin. So kapag tayo po ay may pagkakaisa dito, ibig sabihin, that is a reflection that God is with us. So, kung tayo away-away, nagkakagatan, nagsisiraan sa isa't isa, naghihilahan, ayaw nating may makaangat sa atin, gusto natin tayo lamang. Okay, hindi image ni God ang nakikita sa atin. Image ng kaaway. Now, alam niyo po ba that we are created in unity, for unity, and through unity? Tingnan ninyo, Genesis chapter 1, verse 26.
matapos likhain ng Diyos, ang langit at lupa, ang lahat ng mga bagay dito sa mundo, kailangan ng Diyos ng mamamahala. So sa creation, present ang Father, ang Holy Spirit, at si Jesus, God the Son, God the Holy Spirit, God the Father, God the Son, the Holy Spirit. Naandoon sila. Now, ang sabi, let us form man into our image. So, nagkaisa po sila, God the Father, God the Son, Holy Spirit, na lumikha ng tao. Hindi sila away-away. Sabi ni Father, ang ilong, dito. Sabi ni Holy Spirit, hindi, sa puwet dapat ang ilong. Yung ba? Hindi, dapat sa tagiliran ng ilong. Yung ba, nagkaisa sila ng ilong mo, ganyan. Sabihin mo sa iyong katabi, huwag ka nang magreklamo sa ito. Kung worshiper, yung ilong mo na. Meron nga ako, isa akong lalaki na, bakit yung mga kapatid niya, ang tatangos ng ilong? Bakit siya bukod tanging nagwo-worship ang ilong? Gayon. Parang siya laging nagtatampo, Lord, ba't naman gano'n mga kapatid ko? Matatapos ang ilaw. Bakit po ako hindi mo manawin ng ilong? Hindi mo ako mahal, Lord. Parang nagtatampo siya na sa siya, Panginoon. Alam niyo po ba na may purpose si Lord kung bakit tayo nilikha niyang ganito? Para ang kanyang glory ay siyang makita, hindi tayo. Baka pag matapos ang ilong mo, hindi ka na JA1, sa showbiz ka na. Pwede ganun eh. Tampong-tampo siya. Isang araw siya pakyat, pababa siya ng hagdanan. Sa sama ng kanyang loob, biglang siyang natapilok ba na miss niya yung isang hagdan, biglang nagpagulong-gulong, dapang-dapa siya dun sa floor. Alam niyo po, gasgas ang baba niya, gasgas ang noon niya, maghawak niya dito sa ilong. Praise the Lord, walang damage, walang gasgas. Buti na lang po, Lord, hindi matapos ang ilong ko. Kung matapos yan, naka. May purpose ang Lord lahat sa atin eh. Ba't ka nilagyan ng kilay? Ayoko ng kilay, gusto kong mahitil lahat ng kilay at nilagyan ko na lang ng drawing na kaya. Hindi mo alam, nilagyan ka ng Lord ng kilay na makapalagay para pagka may mga alikabok na sumaboy diyan, hindi dito sa mata mo. Dito lang, sasampay lang rin dyan. Di ba yung mga ganun? Yung mga unidentified flying objects. Sasabit yan dyan. So, may purpose ang Diyos sa lahat ng bagay. Alam niyo po ba that God is one in purpose? God is one in nature? God is one in nature, purpose, at saka po love. So, tingnan nyo, God said, let us form man into our own image, in our own likeness. Anong ginawa? Anong ginawa ni Jesus? Kumuha siya ng lupa, ginawa niya itong luwad, at yung inanyuan, naging tao. So, ano naman ginawa ni Holy Spirit? Siya yung nagbigay ng hininga, kaya nabuhay ka. Mapapansin niyo po yung pagkakaisa. Ang Father, siya ang planner, si Jesus, siya yung umakto para mangyari yung plano na yon. At ang Holy Spirit ang nagbigay ng buhay. Napansin po natin po dito, united. God is unity. God is united. Kaya nga, Trinity. Pag sinabi po natin one God, it means there is only one God. Manifest in three persons. God the Father, God the Son, the Holy Spirit. And these three are one. Ngayon kung away-away sila, hindi one God yun. Tatlo yun. Pero, kaya sinabing one God, iisa ang kanilang nature, iisa ang kanilang layunin. They are one in love. Kaya, God is love. Ako po ba ninyo? Now, gusto ko pong malaman ninyong lahat. Ano ba naman yung pastor? Nakakalito naman yung tayo sinasabi mo. Kung ang Father ay God, tapos si Jesus ay God, ang Holy Spirit ay God pa rin. 1 plus 1 is plus 1.
Pwede 3 ang Diyos. Mali ka doon. 1 times 1. Times 1. So, tingin niyo po sabi po sa 1 John chapter 5, verse 7 to 9, for there are three that bear witness in heaven. The Father, the Word. Sino ba yung Word? Jesus. I am the Word. Sabi, John chapter 1, verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So, for there are three that bear witness in heaven. The Father, the Word, which is Jesus Christ, and the Holy Spirit. And these three are one. So, ilan ang Diyos? Isa. Okay, you are created according to the image of God. Ilan ikaw? Ilang sangkap meron ikaw? Sino dito ang naniniwala meron siyang espiritu? Sino dito ang naniniwala may kaluluwa siya? Sino dito namang naniniwala siya may katawan? Katawan. Agi. Katawan. Ngayon, kung wala yung kaluluwa, wala yung espiritu, katawan lang nariyan. Kaya mo bang sabihin yan ay tao? Ang tawag doon? Bangkay. Hindi man. Kung dalawang katawan, dalawang kaluluwa, dalawang espiritu, many na yon, di ba? Now, ito. Kapag kaluluwa lamang, walang katawan, ano naman yun? Tao ba yun? Multo yun. So, para masabi natin man, dapat may espiritu, may kaluluwa, may katawan. Ang tawag doon, tao. Isa lang yun, na tao. Pag sinabi kong, Pastor Rabing, halika nga dito sa stage, tinawag ko siya. Sa palagay niyo, pag pumunta siya dito, may iwanan yung katawan niya doon, tapos yung espiritu lang niya, kaluluwang nandito. Hindi! Automatic, pag pumunta siya dito, kasama yung katawan, kaluluwa, na nandirito. 3 sila, pero isa lang si Mr. Bing. Nakuha niyo po ibig sabihin. Naiintindihan ninyo? Ang problema ito, dapat yung ating kaluluwa, ang ating espiritu, at itong ating katawan, magkaisa para makapunta kayo lagi sa church. Kaya yung iba, hindi nakakapunta sa church dahil walang unity. Sa sarili lang nila, walang unity. Sabi ng espiritu niya, ganito, nauuhaw sa Diyos, linggo, atid ako ng linggo, nauuhaw yung espiritu. Sabi naman ng katawan niya, maulan, malamig, masarap patulog. Hindi na nagkaisa yung espiritu niya, tapos yung katawan niya gustong matulog. Di ba? Yung espiritu niya gusto mag-worship. Ngayon, pumampi yung kaluluwa niya doon sa katawan. Sabi nung katawan, oo nga. Natalo yung espiritu kasi dalawa sila. Nag-iisa lang yung espiritu. Hindi na nga sama-sama na silang 3, natulog. Absent siya ngayon. Nakuha po ba ninyo? Kaya dapat pag sinabing pupunta ka sa church, yung espiritu, sino ba ang naggustong makinig ng Bible? Hindi naman yung katawan eh. Sabi ng katawan, baka may pagkain ba dyan? Mabubusog ba ako dyan? Sabi ng espiritu mo, nagugutom ako sa salita ng Diyos. Kumampi na naman yung kaluluwa dito sa katawan na naman. Kaya ano ang nangyari? Talo na naman yung espiritu. Hindi na naman nakinig ng salita ng Diyos. Kaya sabi ni Paul, ang espiritu ang inyong sundin. Ang inyong espiritu ang inyong sundin. Huwag yung laging katawan para kayo ay hindi madaig ng anumang tukso ng diablo. So dapat, ganito, para magtagumpay ka sa kalaban sa kasalanan, sa buhay araw-araw, dapat may unity sa sarili mo pala. Yung espiritu mo, gusto mag-devotion, dapat umayon yung katawan. Sige, lumuhod ka, magtaas ka ng kamay kay Lord. Sabi ng katawan mo. Sabi ng kaluluwa, sige, bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. So, nagkaisa sila, kaya naging victorious ang araw mo. Sabi ng espiritu mo, ganito, mag-pray ka para may kalakasan ka sa mag-apon. Sabi naman ng katawan mo, hindi, marami pang gagawin, busy. Sabi naman ng kaluluwa mo, oo nga, huwag ka na lang mag-pray. May mag-pray naman sa iyo, taga-church. Ayun, maraming nang iinis, maraming mga, nagalit ka na, yun, ano mo niya sa iyo. Talo ka ng tao.
So, ibig sabihin, ang panalo, nag-aaway lang sa atin pag nagkaroon ng disunity. Sa sarili mo pa lang yun, nasa sarili mo pa lang, katawan mo pa lang. Napansin nyo, may gusto kayong gawin, pero may part ng katawan yung parang ayaw. Di ba? Oh. Ngayon, kaya nandito ka ngayon, nagkaisa yung kaluluwa at espiritu mo na nandito ka ngayon. Di ba? Kasi hindi ka minsan parang hirap kayong magdesisyon. Atin ba ako? Hindi. Nag-aaway yung tatlo. At kung yung isa, kumampi dun sa isa, talo yung isa. Nakuha po ba nyo? Yung isa, minsan balimbing yung kaluluwa natin eh. Yung kaluluwa kasi natin, yun yung nagdi-decide kung kanino siya kakampi. Nakuha po ba ninyo? Ninyo, try to imagine that. Discover yours. Discover yourself. Sabi nung iyong katawan, ng mata mo, manood ka pa ng palabas sa TV. Sabi naman ng iyong espiritu, magbasa ka ng Bible, mag-worship ka kay God. Depende lang ang panalo kung saan kakampi yung kaluluwa mo. Pag kumampi yan sa katawan, talo ka. Pag nagkaisa na yun, hila, ako mo ba ninyo? So, para magtagumpay tayo laban sa kaaway, magkaisa dapat alagi sa mabuti yung ating kaluluwa at espiritu at yung ating katawan. So, nakuha po ba ninyo yung unity kung gaano ka-importante sa tagumpay laban sa jabdo? So, for there are three that bear witness. So, pagka po may unity sa atin, sa church natin, ibig sabihin, palatandaan, nandito si Lord. Kasi united tayo. Sa bahay ninyo, mapapansin po nyo, may presence ba ni Lord sa iyong bahay? Kung kayo, hati-hati, yung iba, ang tatago ng ulam sa ilalim ng kama, yung susakit, hati-hati sila. Kita nyo, walang kaisa, magulo, yung isa gusto maglinis, yung isa gusto magkalat, yung isa gusto manira. Walang mangyayari. But kung divided, we fall. Madali tayong mapasok ng kaaway. So, walang tagumpay na naghihintay sa pamilyang walang pagkakaisa. Kahit sa trabaho, kahit sa ministry, sa church, kung walang pagkakaisa, there is no success without unity. So, that's a reflection. Sasabi ba natin nandito si Lord? We are not perfect. Pero palagay ko naman nandito si Lord kasi nagkakaisa tayong lahat. Amen. Hindi nagkakaisahan, hindi nangiisa. Amen? Basta nagkakaisa. Are you with me? Dapat ganun. Dapat ay magkaisa, hindi nagkakaisahan at hindi nangiisa. Dapat ay nagkakaisa. So, without God, there is no complete unity. And without you, na nakiki-operate, there is no complete unity. Without pastoral bong, without pastoral big, kung hindi sila nakiisa sa vision, kasi ang ating vision po is to conquer the whole Pangasinan by putting up churches in different towns, municipalities, barangay, para mailapit ang mga tao sa Diyos, to connect every family to God, and make them a true followers of Jesus. Paano na kayo, pastor naman kayo, trabaho nyo na lang yung pamilya. Tutulog na lang, magliliwalo. So, our vision in Pangasinan will never happen if we are disunited. Pero bakit tayo po ay naging fast growing dito sa Hilaga, North? We are fast growing. Lagi tayo na pag-uusapan, hindi sa pagyayabang. Hinahangaan tayo. Hanggang ay nabebless sila sa atin sa Pangasinan. Pag tinawag, kaya yung Pangasinan. Lagi, alam niyo po, nabibless sila sa atin. Tanongin niyo kung bakit? Dahil nakaisa kayo doon sa ibinababa kong vision. Kung tayo kanya-kanya, wala. Kaya yung tagumpay ko, tagumpay ng Pangasinan, tagumpay natin lahat. Hindi nga po kayo nakikita, hindi lang yung kayo nakatrot. Pero kasali kayo doon, hindi na pag napakita. Tapos sa Pangasinan po ko, kapasok kayo? Ganun po sila. Hindi po ito pagyayabang. Siguro mapapansin nyo iba sa inyo. Pag kayo po pupunta sa ibang lugar, mas malalamang taga-Pangasinan na kayo. You are very much welcome and very much entertained. Very much kayo. Bakit po? That is because of our unity, nagkaroon ito ng impact. Nagkaroon ito ng blessing sa mga nakakabalita, sa mga taong nakakakita sa atin. So, nagre-reflect pala si God sa atin. Ibig sabihin na sa atin si Lord, kasama natin si Lord. Bakit? Kasi may pagkakaisa tayo eh. Hindi tayo
iisahan. Eh kung away-away, labo-labo, may siraan, chismisan, ganito, ganyan, ganito, si ganyan. Ako, mukhang wala si Lord dito. Away-away sila, chismisan dito, siraan doon. Hindi si Lord ang nagre-reflect sa kanila. Si Taning, kasi the devil came to what? Maglagay ng distraction. Yan ho ang palatandaan. Paano mo sabing, nandyan si Lord, kasama si Lord, nandyan sa church na yan. Tingnan mo, may pagkakaisa ba yan? Pag yan may siraan, alam mo si ganito, si ganyan, ayaw ko dyan eh, kasi ayaw ko siya, ayaw ko dyan. Ito ba yun na pinakanta? Hindi naman yan eh. Hindi yung favorite song ko eh. Yung favorite song ko. Yan mo, may favorite song ka, mapapakanta din yun. Sa banda-banda riyan. Tayo ay kumakanta dito, umaawit. Kantahan natin si Lord. Hindi naman para sa iyo yung kanta eh. Di ba? Para kay Lord yung kanta. Hindi mo man favorite yung kanta, pero yun ay kinakanta mo para kay Lord ako. Hindi ikaw ang layunin ng kinakanta. Si Lord ang kinakantahan. Amen? Now, pangalawa po ay ito. So, reflection ni God. Pag may pagkakaisa, that is a reflection. Unity is God's reflection. Madali mong matidistinguish kung talagang si Lord ay sumasa inyong pamilya, sumasa inyong negosyo, or sumasa inyong pag may nagkaroon ng unity. Okay? Pangalawa, unity attracts people to come into the Lord. So, sabihin natin, to come into the church. To come to your business. Pumunta doon sa inyong tindahan, mga tao. So, tingnan niyo po, nakaka-attract pala, yung unity pala, parang magnet that can draw people closer to the Lord. Basahin po natin yung verse. Sa John chapter 17, verse 21. Tingnan niyo ha, pansin niyo to. Maging isa nawa silang lahat. Sino? Nagpray-pray si Jesus na magkaroon daw po ng unity. Sabi doon, kung paanong ikaw ay nasa akin at ako ay nasa iyo. Si Jesus at saka ang Father, meron po silang intimate relationship. Kaya po sila nagkakaroon po ng unity. There is no unity kung merong bad na relationship. Hindi maayos na relasyon sa isa't isa. Sa bahay, pag magkaaway ang magkapatid, sira ang relasyon. Wala nang unity. May tampuhan siya. Wala nang unity. Tandaan mo, kasunod yan, away yan. Sunod, hindi na uuwi yan sa bahay. Sunod yan, bubukod na. Sunod yan, kanya-kanya na yan. Magtatabi na yung pangulam. Magdadamot na yan. Ganun yan. Ayaw, hindi na yan tutulong. Minsan, magpapabagsak niya. Magkukwento na yan ng kasiraan. Yun na. Sira na. Panalo na ang kaaway doon. Puntos na ang kaaway. So, maging isa nawa silang lahat, Ama. Kung paanong ikaw ay nasa akin at ako ay nasa iyo, gayon din naman, maging isa sila sa atin upang maniwala ang sanlibutan. Ano yung sanlibutan? Yung mga tao hindi pa nakakakilala kay Lord. Maniwala sa sanlibutan na ano? Ikaw ang nagsugo sa akin. Kita nyo, hindi maniniwala ang mga hindi nakakakilala, ang mga unbeliever, ang mga tagalabas, na ay, alam mo, sa church namin, nandun si God, mararamdaman mo presence of God. Talaga, tapos pupunta dito nung inakay mo, bago pa naman, nag-aaway yan, nagsisiraan sa isa't isa. Yung ano yan, hindi ko po alam, matapok riyan sa mga ugali niya, ganito nagkakaroon siraan. Hindi maniniwala. Nako, mali pala yung napuntahan kong church kasi nag-aaway-aaway sila. Parang wala dun si God. Kasi nag-aaway sila. Walang peace. Kapag po walang pagka po disunited, walang kapayapaan. At pagka walang kapayapaan, siyempre, sino ba naman tao? Magulo na nga ang buhay niya. Tapos pagpunta sa church, magulo pa din. Ako po, lalong gumulo ang buhay. Dapat naman, pagpunta dito ng mga inakay natin, may kapayapaan naman. Kahit paano, kahit dito man lamang sa loob ng 2 oras, naging mapayapa siya. Magulo na nga sa pamilya niya, sa buhay niya, tapos pupunta dito, lalong gumulo. Mukhang wala ang Diyos. Dapat pagpunta dito, meron akong peace dito, may kapayapaan. Kasi nagkakaisa sila na ipag-pray ako, o pag-winelcome. Halimbawa, hindi ko naman akayan na yun. Pastor Revin, maalam siya. Hindi ko itubuin niya. Kanya naman yun, siya naman bibigyan ng Lord ng reward. Di ako, kasi hindi ko naman akayan. Ano sabi ng Bible? Ang nagtatanim at nagdidilig, parehas na tatanggap ng gandin pala. Siya naman, si Pastor Rabing, ang nag-akay dito. Pero ikaw, welcome mo naman. We are family here. Di ba? Kung i-encourage mo siya, hindi ka ikaw yung nag-akay. Pero paano ka magiging kaisa? Di, mag-encourage ka. Welcome po na yun.
Si Pastor Rabing po, yan po mabait po ng tao yan, yan po matulungin niya. Ay, kayo po pala yung sinasabi niya, ano, lagi niyang ipinagpe-pray kayo, ganyan, iluluho dito, lagi po nagpe-pray, iniiyak mo na sana po yung makalapit kayo. Ay, kayo po ba akay niya, no? Yung Pastor Rabing, naku, madami yung utang yan. Tsaka, naku, hindi ko yun nabibigay ng pangulang, pagkahuli na nagpe-fellowship kami dito, naku, nagsasarong ko yan. Patay ka. Sa susunod, hindi nasasama sa kanya yung akay niya. Bakit? Ginulong mo. Wala, hindi ka nakiisa. Nakuha ko ba ninyo? Are you getting what I'm saying? Kapag sa pamilya ninyo, kapatid ninyo, nanay nyo, tatay nyo, sinasabi nyo, naku, walang modo yung tatay ko. Naku, yung nanay ko, hindi nagbibigay ng baon. Ikaw na. Sinira mo na. Wala na. Hindi na kayo magtatagumpay sa buhay. Divided, we fall. But united, we stand. Kita nyo, maging isa nawasan ng lahat, Ama, kung paano kayo nasanawa na sa'yo. Okay, hindi naman, maging isa sila sa atin upang maniwala silang ang sanlibutan. Maniwala ang sanlibutan, ikaw ay sumasabi. Tingnan niyo yung verse 22. Look at verse 20, yung pinaka-important message sa verse 22. Ang sabi mo doon sa verse 22, sila'y ganap na maging isa. Ayun ating isa. Yun na yung reflection, di ba? Reflection. Tingnan yung verse 23. Nakaka-attract siya sa verse 23, yung sa Tagalog. Tingnan natin. Sabi po doon, ako'y nasa kanila at ikaw ay nasa akin upang lubusan silang maging isa. So, without God, there is no unity. At sa gayon, makikilala ng sanlibutan. So, ibig sabihin, hindi makakakilala sa Lord ang mga tao, hindi namin, kung tayo mismo, hindi nagre-reflect sa atin na nasa atin si Lord. Kasarap palang sumama sa inyo pala nagtutulungan. Kung pagka mayroong talagang nadadaw, may sama-sama kayo, pinagpipre, may nag-i-encourage. Tapos may nagugutom, nagpapakain pa kayo. O ba, tinutulungan nyo kung sa abot na iyo makakaya. Pag walang trabaho at may alam kayong nag-open ng trabaho, tinutulungan. Magkakaisa tayo. Para lang isang tao, isa man lang tao, mailapit natin kayo. Magkakaisa tayo na tumulong doon sa mga taong nangangailangan natin. Bagamat maraming taong nangangailangan ng tulong, pero alam niyo po, magkaisa lang tayong tulungan. Yung isang tao na magkaisa tayong tulungan natin siguro, our help can make his life different. Hindi naman natin kailangan kayang tulungan lahat. At least kung meron mang isa tayong matulungan siguro, our help can make his life or her life become more different. Siguro imposibleng hindi mababago ang isang taong adik lulong sa bisyo. Kung yung isang tao, alam ba, isang tao lang nalulong sa bisyo at adik, o sabihin natin siya ay mayroong problemang gustong mabago, may habit, isang tao yon. At sa dami nating ito, kayang-kaya siguro natin siyang matulungan ng isang tao may addiction na mahirap siyang kung magkakaisa tayo. Alam niyo po kung bakit may mga taong gustong makawala sa kasalanan pero mas malakas ang hatak ng mundo? Katulad ng tatay ko. Bakit hindi siya makabitaw? Gusto niya nang kumala sa inuman pero wala eh. Pag yan umaga pala dadaan, Ilyeng, Ilyar mo pa nga ng kamay. Dadaan yung mga kumpara niya, Ilyeng ha, dito kay parang ganito, tayo pupunta. May follow up. Sama-sama ho yan. Mami, pagbalik sa daan sa bahay, may reminder pa ulit. Another follow up. Hindi siyempre, mapapahiya yun. Talagang mahata ka sila. Tapos di pupunta na. Ako yung missing kasi sinasama eh. Ako hulong 6 years old, sinasama. Pinagtitripan ako na pag nalalasing kayo, pinapainom mo ng gym. Pinapigaan pa ng kalamansi. Tawa na naman yung mga. Dinidisciple ako ng tatay ko naman yan. Kapag may problema, papabili ko yung malaking serbesa. Ano tawag doon? Sa malaking, yung malaking Ginebra San Miguel. Tapos, kaya sa baso, inuman kami. Ako nung 7 years old, tandang ko na yun. Bakit doon? Talagang gusto niya nang alisin yun. Kaya lang, mas malakas yung pinagtutulong-tulungan siya. Pag naroon nako, sa bait ng kanyang mga kasama, unang shot, inaabutan pa. O, aray ang pulutan. Yan iluto ni Mrs. Halos subukan na yung aking ama. Para bagang may care sila. Try to
imagine na paano makakalas doon? Grabe silang mag-entertain. Nagkakaisa sila. Sa church, nako, isang tao lang gusto natin dalahin sa Panginoon, sinusungitan pa natin. Diba? Magkaisa tayo. Tulungan natin yung isang tao para makakalasi sa bisyo niya. Siguro, kung tayo sama-sama, madali niyang may iwanan yung kanyang mga barkada sa labas. Barkadahin din natin. May iwas na siya sa mga masamang barkada. Nagkaroon na siya ng maganda ngayong kasama din. Mag-create kayo mga mens. Kung may bikers, magsama-sama kayo mga bikers. Huwag naman sa inuman ang punta ninyo. Sama-sama nga kayo sa inuman. Kayo talaga. Para at least mag-form kayo sa church ng kayo-kayo na sama-samang mag-pray kayo. Di yung mga taong mga hirap sa mga habitual cinema. At least, kung kayo, ang hilig nyo pagmumoto, magsama-sama kayo. Ganun. O yung mga magsusumba-sumba dito, yung mga parang rice terraces na building, magsama-sama kayo. Magbarkada kayo. Kung wala kayong bubuing pagkakaisang ganyan, sige, tawagin niyo si Kuya Apo, siya ang magsumba diyan, siya ang ating leader. Kung walang ganon, hahanap yun ng iba. Ang mahirap nito, kung masamahan niya, adik, maglalasik, di lalo sa palayo sa Panginoon. Bakit hindi kayo magkaisa? Hindi ko naman kailangan, laging ako ang gumamando sa inyo. Kayo, magkaisa kayo. Yung mga matataas ang cholesterol dito at malalaki ang bilbil, magsama-sama kayo, magkaisa kayo, sige. Sino kang, saan ba tayo magbukan? Doon kaya tayo sa doon sa bakanting lote doon, pagulong-gulong tayo doon, at habang tayo nagaganyan, pinag-pray pa natin. Ganun ba? Hindi ko dapat laging uutusan pa kayo, gusto nyo mag-prayer, mag-prayer yung mga nanay, mga widow, sama-sama kaya kayong mga widow. Para yung ibang parang naghahanap ng kalinga, hindi na mapapunta sa maling landas o naghahanap ng apam na magnaano sa kanya. Kasi walang nag-care. Magsama-sama kayong mga widow. Kayo mga widow. Yung mga isang widow na medyo mahina-hina pa ang paano madaling matangay sa mundo. Sige, ating samahan para tayo magpapalakasan. Kasi wala namang ibang magkakaintindihan. Hindi tayo lang, di ba? Kasi pare-pares lang tayong single again. Ganun yun. Ganun kaya, gawin mo yung form. Group, kayo-kayo, at magkaisa kayo, ewan ko na lang, siguro maraming taong mababago maayos sa buhay. Maraming taong gusto makawala sa bisyo. Wala kasi kabarkada sila Mas malakas ang hatak, mas marami kasi sila. Mag-form din tayo ng grupo, magkaisa tayo. Are you with me? At gawin natin itong balanse, hindi na kayo nakapagluto at nakapaglinis sa bahay kung saan na kayo nakapagpupunta mali na yun. At least meron kayong time, kahit once a month, twice a week, or once a week. Ganun lang yan. Nagkikita-kita kayo sama-sama, pinag-pray, nag-encourage. You are sharing life together. Palakasan kayo. Kasi kung i-open mo ang iyong problema sa isang tao hindi nakakakilala sa Diyos, ang payo niya lagi, tama na yan, inuman na. Inuman lagi. Last yun. Yun ang payo. Pero kung ikaw magpapayo ka, pag-pray natin kay Lord yan, may gagawin si Lord. May plano doon, may miracle, hindi ka kaya Lord, di ba? So, layo ka sa kasalanan. So, naiintindihan nyo na kung saan tayo dapat magkaisa. Let's form. Let's get united. Para pag nagkakaisa daw, anong nangyayari? Maniniwala ang sanlibutan. Kagad na talaga sa JA ba? Diba? Nakaka-engage nyo na lumapit sa Diyos. Talaga naman sila tulong-tulong pagka yung may nadadown, may nagkakasala, hindi nila sinisipa, hindi nila hinuhusgahan. Talagang ini-encourage, sino pang tatanggap? Kung hindi natin tatanggapin dito yung isang makasalanan, sisipain pa natin. Sino pang tatanggap dyan? Alam niyo po kung bakit si Mark Anton LaVey ay nag-iisa siya sa talista noong 1969. Yun ay dati nasa church. Nagkamali, nagkasala. Ang nangyari, dahil nagkasala siya, dahil mahina pa siya noon, weak pa siya, sa halip na magtulong-tulong yung simbahan, para siya i-encourage, para siya makabangon. Hinusgahan ang hinusgahan. Kasalanan ka. Hipokrito ka. Di ba? Hallelujah, praise the Lord ka pa. Pero makasalanan ka naman. Sa halip na tulungan yung tao ma-overcome yung kasalanan ginawa. Kanila po itong hinatulan. Sabi niya, makaalis na nga lang sa church. Tatayo na ako ng sarili ko. Church of Satan. Doon mo, nagkaroon ng church, 1969.
sa hotel sa California, nila ginanap yung kaya welcome back Hotel California. Tapos kinakanta ko sa inyo, praise and worship nila yun. Ibig sabihin nyo, para sa welcome, welcome, welcome to Jesus the Anointed One. Meron din silang song na pang-welcome din nila. Kanila naman welcome back Hotel California. Tapos nagdadrag sila at mga kung ano ba. Makulit nyo sa kanta nyo ba yun? Hindi nyo alam yun. Pero yun ang history, no? Try to imagine that, kung nagkaisa sana lamang yung mga Kristiyano noon na wala sana ganoon, di ba? Sabihin mo sa iyong katabi, let's be united. Para sa kapurihan ng Diyos. Kita ninyo po. Another verse. Sabi po sa Psalms 1:3-3, napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmamasid ang mga nagkakaisahan at laging sama-sama ang mga magkakagalit. Tama ba yung para sa paso? At gano'n ang parang mali yata yung basa ko. No? Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmamasid ang nagkakaisahan at ang mga magkakagalit. Tama ba? Mali yung basa ko. Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagtingin ang nagkakaisa, laging sama-sama na magkakapatid. Ang ganda tingnan. Kita nyo, tatay ka, nanay ka. Ano sa paningin mo yung anak-anak mo laging nagbabatuhan, nag-aawayan? Maganda bang tingnan? Hindi magandang tingnan, di ba? Masakit sa bangs. Masakit sa puso. Natingnan na ganun. Nalulungkot ka. Alam mo ba, hindi nalulungkot si Lord. Nalulungkot si Lord pag nakita ka. At yung mga tao din naman, na-open din naman sila. Kapag nakikita niya sa church ay walang unity, hindi magandang tingnan. Sabi doon, how good and pleasant it is when brothers live together in unity. Sabihin mo nga sa iyo, let's live together in unity. Ang huli. So, ulitin nga natin, bakit mahalaga ang unity? Number 1, because unity is the reflection of God's image. Pag may unity, ibig sabihin, nakikita sa atin ang wangis ng Diyos. Pangalawa po, unity attracts people to come into the Lord. Hindi tayo makakahuli ng isda. Kasi pag lalambat ka ng isda pala, dapat dyan, magkaisa kayo sa paghila ng lambat. Gayon din, sa pag-aaray ng kaluluwa. Without unity, we cannot draw people closer to God. Unity can attract people to come before the Lord. But this unity can drive away people from God. Then, number 3, ito po, there is strength in unity. Naniniwala kayo na mayroong pwersa kapag mayroong pagkakaisa. Makikita nyo yung langgam. Kaliit-liit nila, tapos may namatay na insekto. Ano ang mangyayari doon? Mamaya nakita nyo gumagalaw na yung namatay na butiki, namatay na ipis. Ba, naririnig kanina nakapunta doon. Binuhat ng langgam, nagkaisa ang langgam. So, kapag mayroon pong unity, ang bagay na mabigat ay nagiging magaan. Pagka yung hard things will become easy if there is unity. Diba, may sasakong bigas, hindi may akyat. O sige, tayo mga kalalakihan dito. Hindi tayo bumaba, ating iakyat dito yung sasakong bigas. Kung walang unity, yung isa ang ginawa, hinilang pa ibaba. Yung isa ang ginawa pa itaas. Yung isa naman, kumuha ng plastic at iniuwi. Kumbaga, sa inyo, pero kapag ka po yung nagkaisa, madali maiiangat. Alam niyo po, nung pandemic, kailangan natin ng 5 million within a year para mabayadan natin yung lote. Pero alam niyo po, wala namang mga work ng mga tao po dahil pandemic. Pero because of our unity, alam niyo, yung pong heavy things became easy because of unity. Nabayaran natin within a year yung 5 million. Kaya kapag may pagkakaisa, si Lord sumasama. Amen?
So, basahin po natin yung verse ng Ecclesiastes chapter 4 verse 12. Basahin natin. Kung ang nag-iisa ay maaaring magtagumpay laban sa isa, lalo na ang dalawa. Ang lubid na mayroong tatlong pilipit ay hindi agad nalalagot. Tingnan yung sampayan. Bakit matibay siya? Kasi tatlo siya na pinag-isa. Kaya matibay. Eh kung istro lang, nagayaan. Ayan, mapapansin mamaya nalagot na. Pero yung lubid, kahit ulanin, arawin, hindi na, kasi tatlo sila na pinag-isa. Tatlo na pinag-isa. So, there is strength and unity. Kahit tayo ay kaunti lang dito, pero malakas ang ating wersa kapag tayo ay nagkaisa. Parang walis lang yan na pinagsama-sama. Walang kalat na hindi malilinis. Diba? Pagka nagkaroon pagkakaisa. Alam niyo po, sige, pag dumalis, patasin natin lahat ng silyang ito. Nako, wait, wala pang isang minuto. Lahat ng silyang yan nakapatong na. Pero kung yung isa hindi makikiisa, yung isa sinisipa, isang tao lang nagpapatas. Baka kahit 5 oras, hindi pa tapos ang magpatas. Kasi yung iba, lahat pagkakapatas mo, kinakalat. Yung isa sinisipa, inilalayo sa isa't isa. Diba? Pero kung magkaisa tayo, within 1 minute, kaya natin patasin lahat ng silya sa isang lugar. Mukha po ba ninyo? Sabihin lang natin, mga kapatid, patasin natin ang silyang yan. Dito, susulok na ito. Sabay-sabay kayong pupunta. Sunod-sunod po kayo. Within 1 minute, kaya natin ipatas yan. Because of unity. Pero kung hindi ka makikiisa, hindi pa sinisipa, pupuhanin mo ito, inilalayo mo pa. Inilalagay doon, mamaya kinukuha mo, inilalagay mo doon. Hindi yan. Kahit 5 oras yan, hindi mailagay doon. So, ang unity, yan ang nagpapadali ng isang bagay na hindi magawa, na natin kayang gawin. Now, another thing, ang unity po, mga kapatid, nothing will be impossible. The hard thing will become easy because of unity, if there's unity. Pangalawa po, yung pong ating mga plano, our plan will become possible. The impossible things will become possible if there is unity. Kapag mayroong pagkakaisa, yung mga plano natin na imposible, posible. Sabi sa Genesis, chapter 11, verse 5. Ang sabi doon, look, he said, the people are united. Yun kasi yung pagtatayo ng ng Tower of Babel. Sabi ko kanina sa inyo, pwedeng gamitin ang pagkakaisa sa negative at pwedeng gamitin sa good things. So, look, tingnan yung Genesis 11:6. Look, it says, the people are united and they are speak the same language. After this, nothing they plan to do will be impossible for them. Nothing we plan to do will be impossible for us if we are united. Naniniwala po ba kayo? Walang imposible. Napaka-imposible. Makapagpatayo tayo ng building. Pero posible pag tayo nagkaisa. Yung maliliit na meron tayo, konting meron tayo, pag sinamasama na natin yun, it will create a great impact. Amen? Let's have one language. Sabi po doon ay, the people have the same language. So let's declare the same language in Pangasinan. What is our language? JA1, Pangasinan will grow bigger and stronger. How many of you believe that? Pagsama-sama tayo, ang buong JA1 Pangasinan ay magtatagumpay. Amen? Tayo lahat ay tumayo. Let's all arise. Father, thank you so much. I believe that your presence is here. Lord, naniniwala kami. Gusto mong magtagumpay ang pamilya namin sa mga pangarap namin, mga layunin namin sa aming tahanan, sa mga negosyo na itinatayo ng iyong mga anak, sa ministeryo na inyong nais na aming mabuo, sa kumpanya na gusto mong aming itayo. God, bigyan mo kami ng mga tao na willing makiisa, Panginoon. At ilayo mo kami sa mga taong nanggugulo at nag-i-inject ng mga negatibong bagay na padala ng away. God, we ask for the spirit of unity to come down in our place, to
to come down in this congregation. Sa pamilya, kung meron kanya-kanya, awayan na magkakamag-anak, magkakasambahay. Lord, we speak unity, O God, in their marriage. Na hindi sila magsisiraan, kundi magtutulungan. Let the spirit of love manifest to them. Even sa aming bansang Pilipinas, Lord, we speak unity, O God, to our beloved country, O Lord. We are praying, O God, that the spirit of unity to become strong, O Lord Jesus, and overcome the spirit of disunity. Lord, dinideklara ko na sa aming pagkakaisa, makikita ang liwanag ni Kristo. Sa aming pagkakaisa, Lord, ma-attract ang mga kaibigan na madadala namin sa iyo. Sa aming pagkakaisa, Lord Jesus, ang mabigat ay magiging magaan. Ang mahirap, magiging madali. Ang imposible, magiging posible. O God, dahil kami magkakaisa. Walang mahirap na bagay. O God, magiging madali po ito. Thank you so much. Welcome po namin ang spirit of unity sa aming puso. Yes, a spirit of destruction. Leave this place. And the spirit of unity prevail in this place. Lagyan po natin ating kamay sa ating puso. Manalangin tayo, sabihin natin, Panginoong Jesus, maraming salamat po. Dahil tinawag mo ko upang makiisa sa iyong plano at sa layunin mo. Panginoon, tulungan niyo po ako na maging kabahagi sa pagpapalago ng iyong kaharian. Nais ko pong maging bahagi, Panginoon, sa pagtatagumpay ng iyong gawain. Nais ko pong makiisa sa tulong ng Banal Espiritu Santo. Gamitin mo po, Lord, na kabahagi sa pagbuo, hindi sa pagsira. Manahan ka sa aking buhay. Tulungan niyo po ko, Lord, na mapagtagumpayan ko ang lahat ng mga pagsubok na aking kinakaharap sa buhay. Dinitiklan ko, Lord. Ipoprovide mo ang lahat ng aking kailangan para sa aking pamilya at sa aking mga kasamba. Maraming salamat po. In Jesus' name, Amen. Ako na lang ang magpe-pray. Lord, pagpalain mo ang mga anak. Lahat ng nakiisa sa panalangin, nakiisa sa pagsamba, nakiisa sa iyong gawain.